Kinabukasan, maagang naglayag si John March paalis ng isla. Ang kanyang pakay, ang isla ng Hintutulo sa Masbate. May murang tubig daw kasing mabibili sa islang iyon. Isa't kalahating oras naming sinuong ang mga alon. Pagdating sa Pampang, inilatag ni John March ang hose na pinagkukunan nila ng tubig. Kumpara sa Isla Zapatos, di hamak na mas malaki ang isla ng Hintutulo. Mas malapit din ito sa Masbate, kaya mas madaling bumili ng mineral water. May kuryente na sa isla at may balon na mapagkukunan ng tubig. Ayun! Libre ang tubig na ito para sa mga taga-Hintutulo. Pero kung dayo ka mula sa ibang isla, kailangan mong magbayad. May 2 balon na pwedeng pagkunan ng tubig. Ang isa, 8 pesos kada container ang benta at sa kabila, 5 piso kada container. Ito naman yung tubig na binibili nila for 5 pesos. Itong tubig daw na ito, usually ginagamit lang pangligo, ganyan, kasi hindi daw talaga ito naiinom. Pero may ibang mga taga-barangay Zapatos na pinagtsatsagaan na lang ito, katulad ng pamilya ni John March. Mas ano siya, hindi siya madaling lunukin. May greeny-greeny ng konti. Tsaka ano nga, may alat ng kaunti. May alat ng konti. Hindi naman maalat na maalat. Ito naman, yung mas medyo mataas yung presyo, 8 pesos per gallon na ito. Kasi sabi nila, mas filtered na daw yung tubig dito. Kuya, paano naman akong tubig? Kaunti lang. Thank you. Ito malapit-lapit sa mineral water. Pero ang sabi ng mga taga rito, hindi pa rin daw nila ito iniinom kasi mas preferred pa rin nila yung mineral water. Alam mo na galing pa rin siya sa tubig poso. Pero compared dun sa kanina, hindi na ito kasing bigat. Parang hindi mo na nalalasahan yung mga butil-butil.